Ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon na kinakaharap po ng maraming Pilipino. Ito po yung hypertension o alta presyon. Sa itong silent killer dahil madalas, wala po itong sintomas, ngunit maaring humantong sa malubhang komplikasyon tulad po ng stroke, atake sa puso at iba pang seryosong komplikasyon. At para po mas mapalalim yung ating kaalaman patungkol dito, makakapalayin po natin ngayon ang presidente ng Philippine Society of Hypertension na si Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Magandang umaga po, Doc, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Alright, Doc Tia, si Diane Kirar po ito with Audrey Goroseta. Doc, ano po bang hypertension at bakit ito tinatawag na silent killer at ano-ano bang iba't ibang uri po nito? Maraming salamat sa pagkakataon, Diane. Gusto ko lang introduce na may bago na tayong category. Ito ay introduced ng European Society of Cardiology and Hypertension na tatlo na lang ang category, bagong category. In-introduce nila yung non-elevated blood pressure, which should be less than 120/70. Bagong category, between 120 to 139 systolic blood pressure, over 70 to 89. Ito na yung elevated blood pressure na category. Tsaka yung classical na hypertension, 140/90 and above. So tatlo na lang para mas practical. Kasi bakit ginawa nila ito? Kasi ang tagal-tagal na gumagawa ng mga guidelines, Amerika, lahat tayo, ang prevalence ng hypertension sa kayong komplikasyon, ito mataas pa rin. So kinakailangan na ngayon, dahil nasa ano na tayo, information age, digital transformation, kailangan mas ma-practical, ma-pragmatic, na mas madaling maintindihan ng mga tao. So ulitin ko, yung dating category na hypertension na 140/90, huwag natin papuntahin doon. Dapat alam ng tao yung special category ng elevated blood pressure, which I say it starts at 120/70. At normal yun, di ba? 120/80. Ngayon, 120 to over 70 up to 139, di pa 140/89. Pagka nadudun ka sa category yun, ay kailangan lifestyle change ka na muna. Kung sa loob ng 3 buwan at hindi mo pa napapa-target yung blood pressure mo to 120 to 129 or less than 130 systolic blood pressure, kailangan siguro tingnan kung may risk factor ka at mag-umpisa ka ng uminom ng gamot aside from lifestyle changes. Ano itong mga lifestyle changes? Siyempre, yung dietary, Pilipino, ang pagkain natin, maalat. So kung wala kang kidney disease, eat more potassium-rich food or potassium supplement para matulungan ang pagpababa. Saka mga ibang lifestyle change like exercise, tamang pagtulog, less mental stress, naman ganung bagay, in addition to medication. Kasi ang blood pressure, huwag na natin papuntahin doon sa threshold. Progressive yan eh. So may mga nakikita ko nung araw na, taka, bakit nag-i-stroke ito even if the blood pressure is 130/80 lang? Kumbaga sa old category, hindi pa sa hypertensive. So ngayon, especially ngayon, ini-emphasize namin ng Philippine Society of Hypertension, yung home blood pressure measurements or self-blood pressure measurements. Pagka sa bahay, ang blood pressure mo at consistently 135, hindi 140 135/85 and above. Paulit-ulit, halos ganyan, considered ka ng hypertension. Kasi ang 140/90 ay dun yun sa clinic, sa doktor, sa clinic. Pero pagka sa bahay, 135/85, paulit-ulit, halos ganyan, o mas mataas pa dyan, ay hypertensive ka na. So kailangan ka na magpakonsulta sa doktor at mas maganda kung nandoon ka sa, sabihin natin, 130/80, at nakita ka kunyari sa ECG mo may problema, sa mata mo in-examine may problema, sa ihi mo may konting red blood cells, mas malamang kailangan ka na magpagamot. Saka ang recommend namin ngayon para mas maganda ang control ng blood pressure kasi ang dami naka-maintenance, nag-i-stroke pa rin. Ang bagong recommendation ngayon is pag hindi ka naman yung matanda, 85 and above, is single pill combination. Kombinasyon ng dalawa sa isa na mababang dose lang para less side effect, para ma-tolerate at maka-adhere ang pasyente, and therefore we will lessen the complication of stroke. Yun pa yung mga bagong pamamaraan. Ano? Pero ito, tandaan natin, kahit paulit-ulit yung sinabi nito, 135/85, hypertensive ka na. Yan yung pag-check up mo sa sarili mo. No, hindi pa yun sa clinical. Pero ito, Doc, no, para po makaiwas tayo, dapat alam natin yung sanhi. Ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng hypertension? At alin dito yung madalas natin
hindi napapansin. Yes. Pagka ang hypertension sa bata, less than 40 years old, kadalasan may dahilan yan. Ang tawag namin doon secondary hypertension. Kailangan magpatingin sa doktor, hahanapin, usually hypertension specialist, para hanapin kung ano yung mga secondary causes ng hypertension. But sa karamihan, in most of the hypertension, ang cause yan ay essential hypertension. So yung essential hypertension is a combination of genetics or genetica at saka mga lifestyle. Mga, kunyari, ay hindi nag-exercise, kulang sa tulog, yung mga ganun ba, diabetes, mga ibang risk factors that promote obesity, promotes them to develop hypertension. Alam mo naman ngayon, with our Western type of diet and karamihan digital na nawawala na yung mga activity. So even as young as earlier, in their 20s, nag-uumpisa na yung dahan-dahan na mag-develop ng hypertension. Unfortunately, ang high blood pressure, dahil dahan-dahan siya nagde-develop at nasisira yung lining ng ugat natin, walang nararamdaman. So again, kaya tinawag siyang silent killer because it's the number one risk factor, number one killer in the world. Pwedeng maapekto ng puso, heart attack, heart failure, pwedeng maapekto ng utak, stroke o pagmatanda, dementia, at pwedeng tamaan ng kidney, chronic kidney disease, madadialysis, at pwedeng tamaan ng mata, mabubulag later on. So, ulitin ko, ang high blood pressure, unless biglang tumaas ang blood pressure ng mabilis, wala ka nararamdaman kadalasan. Yun, unless you check your blood pressure. Kaya pagdating ito sa may pinadala akong QR code dyan, sana mai-post natin, yung May Measurement Month, this month, may QR code dyan. I invite everyone, binigay ko sa kanina, paki-post po dyan, yung QR code. I invite all Filipinos 18 years and above na alamin ang blood pressure para malaman mo kung ikaw ba ay napupunta sa category ng elevated blood pressure, hindi pa hypertension, or hypertensive ka na. Okay? So, hopefully, ipapalagay din namin yan sa mga dyaryo, sa mga ibang sa aming website, Philippine Society of Hypertension, puntahan nyo lang, o sa FB page, o sa TikTok, sa YouTube, ilalagay namin itong QR code because nain namin ang buong Pilipinas, Mindanao to Batanes, ay sumali dito kasi digital na tayo ngayon. Gamitin natin ang digital capability natin para sumali tayo sa worldwide hypertension awareness. Thank you. Alright, well, Doc, ano naman po yung mga karaniwang gamot na inirekomenda para sa mga meron pong hypertension? At paano po ito nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo? Yes. Sa Pilipino, tayo mga Pilipino, mas maganda kung monotherapy muna, kung isa pa lang, pwedeng yung tinatawag na ARB, angiotensin receptor blocker, or pwede naman yung calcium channel blocker. Okay, so yun. Pero as I said, karamihan pagka hypertensive na, kasi hindi nakukuha ng isa kadalasan Lalo na nakikita ko ngayon, di ba, yung mga iba kumukuha ng gamot sa barangay. Ang binibigay, losartan, 50 milligrams. Maikli lang ang action nun. Palos 12 hours lang. Pagdating ng gabi, pagtulog sila, tumataas ang blood pressure karamihan kung hypertensive talaga sila. So nais natin yung gamot, tatanungin na sa doktor o kaya sa healthcare worker na ano ba yung gamot na insured ako ng blood pressure ko ay smooth. Hindi lang yon. Despite excellent blood pressure control, may mga blood pressure na pasaway. Kumbaga sa aeroplano, turbulence. Paiba-iba. Okay, ma-stress ka lang, nagkakaroon ng blood pressure variability. Pagka masyadong mataas ang blood pressure variability, kahit na nakagamot ka, you are still at risk of developing complication. Like me, as stroke neurologist, ang dami kong nakikitang stroke, despite the fact na, sabi ng mga pasyente, control naman ang blood pressure. Nakagamot naman. O titignan ko in between, papamonitor ko. So, pag check up sila sa akin, tingnan ko nga blood pressure diary nyo. Okay, sa umaga, relax lang, okay. Pag bandang gitna na ng hapon, stress, trabaho, everything, may mga taong nagpa-fluctuate ang BP kasi they don't know na meron silang blood pressure variability. Kaya nga, re-recommend namin yung self-measured blood pressure, SMBP. Matuto tayo, ituturo namin yan, meron kami sa YouTube ang Philippine Society of Hypertension. Paano nga ba ang iwas alta presyon? Para hanapin nyo na lang yon. Meron kaming matagal ng pinost dyan, hypertension, para lahat tayo ay empowered.
Dapat hindi na tayo disease treatment Kailangan prevention na talaga tayo. Ayaw natin na pagka nandun tayo sa elevated blood pressure, yung gitna, yung focus natin, na mag-graduate into hypertension. Okay? Ako, ganyan din ako noong una. Ako, okay lang ako. Ngayon, sinikap ko through lifestyle change, binabantayan ko ang calorie ko, kinakain, ang body weight ko. So, na-maintain ko ang blood pressure ng less than 120/70, even at my age. Ang dami nating natutunan ngayon, mga update patungkol sa mga bagong pagsisiksik at pag-aaral patungkol sa hypertension. Ngayon pa man, sana itong link sa social media ng ating interview with Dr. Alejandro, maipakalat natin dahil ang dami pong matutulungan ito upang makaiwas sa stroke. Maraming salamat po, Dr. Alejandro Bimbo Diaz, sa inyong oras at sa pagbahagi sa amin ng inyong kaalaman patungkol sa hypertension. Thanks, Doc. Maraming salamat po.